Para di kasi siya si Sian Lim. Ano naman? Yung haba-haba ng sinabi, yes or no lang, ikaw ba yun o hindi? Hindi niya masabi. Hindi lang naman yun. Mas nagkakamali pa sila dahil defensive sila. No? So dapat manahimik. Inamin na ni Kim Chiu, hiwalay na sila. I wish that you find all the happiness and love you are searching for. You deserve nothing but the best. At sa totoo lang, yan din ang hangad ko para kay Kim. Gaano kalaki yung amount na akala mo nung una, sigurado, pero hindi pala. Pero ayun, nasunog na talo. Yun, yung 3 million. Yung in-example ko mismo. Nagkakaroon ako pag nag-exercise. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ano ba sino malong? Ano kita, Jen? Ako po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Ay! Chika mo na! Dali! Ay, mamaya na po! Kapal, simbahan, ay nandito na. Bukas Minago na yung hiris. Oo. Kakaloka. Bukas, tutulak kami patungong US. Alam niyo kung bakit? Ay. Oo. Pinagtataguan po namin ng aming mga inaanak. Ha? Pero sinabi mo kasi sa'yo. Baka masundan. Huwag na lang natin sabihin kung anong fly. Ha? Hindi kasi baka meron tayong mga friends dyan from US. Yes! Oo, syempre nasa LA tayo banda. Mm-hmm. Tapos sa 30 hanggang 4 ng January ay nasa New York naman kami. So we're gonna have a white Christmas. Yeah. After all. After all! Correct. Anyway, naku, eto na, Diyos ko po. Nakakaloka, no? Parang everyday every hour may mga bagong update. May update ang yung Rob Gomez, Bianca Manalo at si Herlyn Budol. At ito na nga, di ba? Si Herlyn Budol nagsalita na din. Ay, anong sabi? Oo nga, ang sabi niya, dati siyang pipi. Kaya may magsasalita. Gaga! Hindi yun. Magsasalita na siya. Oo nga, Nay. Ito na yung ang haba. Oo nga, ang haba daw ng nose. Gaga? Hindi. No. Yung ni-note niya statement ito. Ni Herlyn Budol. Ang sinasabi niya dyan? Eto na, nasa sulat. Basa. Yung tahimik lang ako at kaliwat kanan babad ako sa taping. Yung di ako makafocus sa trabaho dahil sa issue ng mga jowa na may anak. Tapos, malalaman ko, nakaladkad na lang ang pangalan ko at binabasa ko na wala man lang akong ginagawa. Opo, squammy man ako sa paningin ninyo. Hindi ako hayok sa laman. Produkto ako ng broken family. Pinalaki ako ng lolo at lola ko na maayos. Yung batuhan ng mga script para pang kabisado sa mga linyahan ay nahaluan ng mga joke at one-liner. Tulad ng salitang kain. Ganyan na agad ang tingin niyo sa akin? Sumakay lang ako sa mga joke dahil komedyante ako kahit alam kong fino-flirt ako? Parang charot naman yan. Uy, grabe. Ba't mo naman nasabing charot lang? Ano, nagre-rehearse kayo sa text? Di ba dapat sa personal yan? Ano? Face to face. Script reading pag gano'n, di ba, Nay? Di ba? Parang Tuloy mo. Tuloy mo. Pero, hindi ako ganun babae sa mga binabatikos niya sa akin. FYI, nakadalawang national pageant na ako. Maraming nag-propose ng indecent proposal sa akin na malaking halaga. Pero, iniisip ko na nasa maayos namang karera ko at gusto ko pang pinaghirapan, hindi yung one time, big time. Besides, kung sino man na naglabas ng screenshot na yan ay pwede kong kasuhan ng data privacy, defamation at cyber libel. Ako naman yung point ko dyan. bakit ang taas ng Sorry. Ako naman, alam mo sa totoo lang, no, Loy? Hindi ko alam bakit kailangan sabihin na may dalawang pageant siya na sinalihan, international pageant, tapos meron siyang mga indecent proposal na ang lalaki pa ng amount pero hindi niya pinatos kasi nga may career naman siya at yun ang inaalagaan niya. Anong connect doon kay Ro? Wala naman siyang indecent proposal.
Wala namang amount. Pukyat. Hindi, parang nagtitrip silang dalawa. Diba? Parang naglalandian, naghaharutan sila. So, anong kinalaman nun sa dalawang international pageant na sinaluyan niya? Oo, kasi may mga disente naman talaga na kapag nakikipagharutan, talagang all-out harot. Diba? Ibang ligaya ang naidudulot sa kanila. Pag merong sumasagot sa kanila, gutom ako, kain kita. Ay! May ganon? Hindi, ako na lang kakain. Ay! Ako nga kakain kasi ako yung gutom. Ay! May ganon ba doon? Oo, mayroon ganon doon. Ay! Diba? Talaga? Oo, pero hindi naman natin pinupush na si Herlin yun. At si Rob. Kaya lang ito, ang point is parang... Hindi, parang di kasi siya si Sian Lim. Ano naman? Yung haba-haba ng sinabi, yes or no lang, ikaw ba yun o hindi? Hindi niya masabi. Ang init ng ulo ni Jegs. Pero Naya, may point si Jegs. Kasi di ba parang slightly inamin na niya na siya yun. Pero hindi yun yung ibig sabihin ng mga nabasa natin. Parang ganun gusto niya sabihin. Ba't kayo magbabatuhan ng linya through text? Kukunan ba yan sa eksena na, oy, magbatuhan kayo ng linya, papakita namin yung mga cellphone niya, naghaharutan kayo. Kaya nga nanloloka ako, Loy. Oo, meron palang ganun, 35 years na ako dito in the industry. Wala naman akong ganyang balita. Through text, nag-rehearse kayo, sasagutan kayo. Pwede kayo mag-ano sa phone, siguro. Oy, ano sinasabi mo? Oy, hindi yan ang line mo. May nakalagay pa doon na kung babalikan mo siya, ako naiintindihan ko. Na parang pumayag siya maging Becca by Gali. At saka na yung nabasa natin doon sa convo, na binanggit din apparently ni Herlin Budol yung pangalan ng nanay ng bata. Na diba? Ay, baka kasama yun sa script. Pangalan ng nanay kasama sa script? Di ba nagre-rehearse nga daw sila? Ay! Sabi kasi. Oo nga, pero alam mo, sa totoo lang, mas nagkakamali pa sila eh. Mas nakikita pa yung pagkakamali nila dahil defensive sila. So dapat siguro mag-ano na lang sila na manahimik, huwag na magsalita kasi the more you talk, diba? The more mistakes. Kaya sana, consistent sila. Maging consistent sila. Kasi si Rob, kasi ako naniniwala, alam ni Rob na hindi dapat ini-involve dito yung dalawang babae. Siya mismo, ina-absuelto niya yung dalawa. Wala po silang kasalanan dito. Nahihiya nga po ako sa kanila eh. Dapat gano'n ang diba? Walang sinasabi. Kaya kanya-kanyang depensa. Ay, naku. Naniniwala ka ba dun sa mga defense? Mechanism? Ito nga, nakakaloka. Sumagot si Senator Win Gatchalian. Ito yung boyfriend ni Bianca Manalo. Tinanong siya dun sa Zoom kung anong masasabi mo doon sa issue kay Bianca. No comment. Ganon lang kaitli. No more questions asked. Ako din, kahit ako si Senator Win, yun din sasabihin ko, no comment. Pag-usapan natin ng politics, pag-usapan natin ng ekonomiya ng bayan, go. Pero yung love life ko, akin. Privado ko yun. Dalating yun sa akin. Parang gano'n naman. Pero teka, Loy, ha? Baka nagkaroon ng feeling itong si Senator Win Gatchalian na kulang ang statement niyang no comment. May additional statement pa ito ng no fake news will divide us apart. Diba? Ang taray ng statement ni Senator Win. Winner! Ayan nga, Loy, di pa ako. So, inilabas yung kompleto. Oo. Ayan, ano sabi? Di ba pinapupunta early ng 7? Kaya mo ba ng 7 a.m.? Tapos, dala niya yung dogs niya, sabi ni Bianca Manalo. Kasi, let me know, para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10. He's not here. He's in Valenzuela. Tapos, yung pala, BGC ba kayo ni Sen? Sabi daw ni Rob
Gomez. May gift ako sa inyo. Bigay ko sana ng personal para ma-meet ko din si Senator Idol. Free kasi ako this week. Let me know, ha? Ikaw ba may comment dito? Naniniwala ka ba na ito, hindi to dinoktor? Ito talaga yung legit. Meron lang ako napansin. Oh. Kasi parang layo-layo yung spacing ng mga words. Ayan, nakikita dyan. Yung sa ano, Yung si Senator. Layo-layo. Ang layo, di ba? Kumbaga sa intention, justified. Oo, parang naka-justified. Oo. Di ba? Pero sana totoo to. Pangarap mo yan. Ibig sabihin nangangarap ka na totoo yan. Kaya yan ang pangarap mo. Well, sana nga, totoong ito yung legit. Pangarap mo nga yan. Hindi nga yung ano natin Na? sana totoo. Pangarap mo. Ay, naku. O anyway, marami pang mangyayari dyan. Abangan natin yan. Tapos si Janice de Belen, umano na rin na parang grabe na daw na yung mga screenshots. Oo, parang personal conversation yun eh. Bakit daw kailangan i-release? Diba? Kahit nga magpuki-pukihan tayong ganun, wala akong karapatang i-release yun nang wala akong consent. Tama. Oo. Yun nga yung pinagbibintangan ngayon. Na ang nag-release ng mga screenshots kasi nga nakialam sa phone ni Rob ay yung partner. Pero hindi pa natin nakikita ngayon or nababasa yung panig naman ni Shyla, yung ina ng anak ni Rob. Ang nakakaloka nito, Loy, hindi kilala si Rob Gomez na artista pala yan. Sino ba yan? Na-curious lang nung naling sa dalawa. Ha? Kaya hindi rin maganda na nakikilala ka dahil sa ganito. Meron pa ako narinig kay Rob Gomez na talagang chick boy daw si Rob Gomez. Lahat daw na nakakasama sa set. Parang meron siyang magic na nahuhumaling sa kanya, na nahihigop niya gano'n. Nahigop niya? Kohol. Gaga, kohol. O anyway, masalimuot ito, no? I'm sure na problema na si Gary Estrada. Bakit? Kasi pamangkin niya, naloloka siya. Noon pa siya naloloka dyan. Diba? O anyway, sana maayos yan at sana ay lumabas ang totoo. Naka na naman sa lumabas ang totoo. Ewan ko sa'yo, Jex, ito ang totoo. December 23, finally ay inamin na ni Kim Chiu through her Instagram account na end of a love story. Meaning, kumpirmadong hiwalay na sila ng almost 12 years niyang karelasyong si Sian Lim. Bahagi ng post ni Kim, sinabi pa niyang karapatan din ng Kim si supporters na malaman ng totoo. Hangad ni Kim ang lifelong friendship with Sian. Samantala, more than 20 minutes lang ang pagitan ng naturang post ni Kim, ay nag-post din ng kanyang statement si Sian Lim. Nagpasalamat ito at nagsabi pang, I wish that you find all the happiness and love you are searching for. You deserve nothing but the best. At sa totoo lang, no, Mamaloy, yan din ang hangad ko para kay Kim. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy sa lahat ng mga nanonood sa amin na hindi pa natin subscriber. Sana po mag-subscribe na kayo. Siyempre, pang kanya-kaya namin channel. Naku po, manood at mag-subscribe naman din po kayo sa channel ko. Pamasko nyo na po kay Mamaloy. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At meron pa ako dyan bagong vlog, yung ginawa po namin na condominium unit po. Ayan, kinansform po namin into a very posh and luxurious bachelor's pad. Nang isa po namin, nang isa namin kaibigan, di ba, Nay? Hindi ko mabanggit yung pangalan kasi baka mamaya ayaw niya. At syempre sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan, yung namimigay ako ng pamasko. Panoorin niyo po sa aking vlog. At, pasalamatan ko lang kasi nga kagabi nag-Christmas party ka. So, pasasalamatan ko lang to, sila Tita Vivian, si Tita Lilian, at saka si Direk Richard, at saka si
Tita Fe. Tita Fe Brusola and Yes. Daddy Ronald. Daddy Ronald at Ron. Ayan. Yes. Ang mga generous nating mga friends. Kasi hindi mo napansin na yung mga pinasalamatan na ng Jigs, parang hindi yung mga... May mga pakimkim sa Eh, kanila. tsaka kayo rin, kasi nagbigay na rin kayo. Last Kaya, one. thank you! Last one. At, pasalamatan ko lang ang Marie Francis, Aesthetic Clinic. Ang Just Relax Massage Spa. At ang Ideal Vision. Thank you po. Ayan. Oh, Ideal Vision, maraming salamat. Yes. Thank you po! At syempre, Tita Lilian Tolentino. Yes! We'll see you there sa US. We're so excited po to see you. Yes. At syempre pa, ang The Ohana Boracay Beach Resort. Yes. Obviously, sa Boracay. Kung mag-liwaliw dyan, ohana.com. Ayan, nandyan po kayo bumisita sa kanilang website. Yeah. At syempre pa, ang aking OGDS Inspires naman po, si Dingdong Dantes at si Marian. Ay, grabe! Puro mga magagandang comments at talagang grabe rong nabukas na isip at puso nila nung marinig nila yung ating interview kay Dong Yan. Yeah! Siyempre pa, rewind. Yes! Bukas din yan. Showing na po tomorrow. Oo. Yeah. At syempre pang RCC Staffing Solution. Yes! Robert! Teres Hanson. Merry Christmas! Si Tita Marian Opeña, alam mo na. Tita! Ay, nakikita ko na ang mansyon ni Tita. Yan. Na pinupuntahan ng lahat ng mga artista. Yes. Oo. Oo. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod. Papawa si Noche Diaz na dahil sabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Ano ba kayong ibon dito? Ay, Pwede po bang... Meron ba kayo dito? Dito, ano to? Wet market? Wala kami yan dito, no? Alam mo dito, ang tindahan lang to. Nagkaroon ng hipon. Wala sa inyo naman ate. Gusto ko lang naman tanungin kung may hipon kayo kasi kung wala, bibigyan ko sana kayo. Meron kasi akong dalang hipon galing sa palaya. Actually, pwede rin itong babasain ko. Pwede rin ito. Pumasok ka. May dala ka ba? Andyan ba? Halika. Pumasok ka. 10 kilo sana yung bibigay ko sa inyo. Oh my God! Sabi ko naman, meron talaga. Oo. Saan manggagaling yung ano? Oo, saan manggagaling yung hipon? Sa Zambales. Palaya Shrimp Farm sana. Oh my God! Yun yung ano, di ba? Lord, Yes! nakapunta na kami dyan. Oo! Oo nga! Di ba? Oo. Yung ano, yung ugat niya doon sa ano, sa likod. Oo. Kulay brown. Ay! Ibig sabihin, organic yung mga kinakain, di ba, Nay? Feeds. Oo. Kumakain ng feeds, hindi lumot, hindi yung sarili niyang dumi ang kinakain. Pag super green, lumot. Pag maitim, tain niya yung... Ay, ano ba yun? Ito talagang brown. Oo. Oo, sa Di ba? Palaya Shrimp Farm yan. Yes! Ay! No! Ano ka ba? Sino yan? Ha? Dali. Ito na. Ito. Sino yan? Napagano ka? Ilabas mo si Nanay Oji! Oh my God! Oh, our good friend! Hello! Yes, napakagwapong si Enchong B! Oo nga eh. Yes! Ano, okay lang yun hindi makita kasi hipon naman yan eh. Uy, Enchong, alam mo ang ganda ng katawan ni Enchong. Ay, Enchong, tanggalin mo na mo. ha? Sayang naman kung sa shirt pa naman itong suot ko. Ay, no, isalamin mo kasi nag-glare. Lilinawin mo daw, Nay. Talagang ready ako tanggalin kagad. Mamaya, ayaw mo i-display mo na yung gumbo. Oo. Alam naman namin yan eh. Oo. Ayan, naku, nakakaloka. Kasama si Enchong D sa Gombursa. Yes. Oo, teka muna, ano to? Alam naman namin, Gomez, Burgos, Zamora. Yes. So, baka sasabihin nila, baka pareho lang ng lahatag ng, ng history yan. So, tungkol sa sadula sa pelikula, ano yan, hindi ba, kasi di ba karamihan parang boring yung mga
ganyan. So ito, paano nyo na gawa na hindi boring at mag-engage talaga yung mga tao? Oo. Siguro yung dahil si Direk Pepe Joke, no, ang ginawa niya, nilapit niya sa atin mga Pilipino, yung pagkatao, yung national heroes natin. Kasi syempre pag nakita niyo, nga, parang boring, parang mga, okay, alam natin, Binitay, national hero sila. Pero ngayon, mas may intindihan natin sila bilang tao. Kasi nilapit natin siya na parang, okay, pari sila, pero katulad ni Padre Jacinto Zamora, pari siya, pero mahilig siya mag-sugal. So meron siyang aspect na gano'n na, oo, pari siya, educator siya, pero tao pa rin siya. Alam mo yun? Diyos ko, ngayon ko lang nalaman, hindi pala sila magkakaedad. Sorry. Diba? My God, nahiya naman ako sa history at checks. Diba? Kasi parang ano na diba, nung pag binabalikan natin yung history books natin, ang alam lang natin is 3 paring nabitay. Pag sinabing Gombursa. Pero yung gaya sinasabi ni Enchong, yung mga backstory ng bawat isa nung pare, hindi natin alam. Pero may opportunity na tayong malaman ngayon. Oo, kasi nga, si Father Jacinto Zamora, isang sugarol. Oo. Yung nilalaro niya nun, pangginggi. Ano na yung pangginggi? Iba na siya, hindi na natin masyado alam yung ganung laro. Pero nung panahon nung mga Espanyol, yun yung uso na larong baraha, pangginggi. So doon pala nang galing yung Posoidos, parang ganun. Doon nang galing yung tong-its. Tong-its. Sino si Padre Burgos at sino si Padre Gomez? Si Padre Mariano Gomez ay si Mr. Dante Rivera. Siya yung pinakamatanda sa tatlo. Tapos naman si Padre Jose Burgos ay si Cedric Juan. So, tapos yung kanina, yung sinasabi nyo na akala nyo magkakaedad sila. Kasi yung illustration, yung nakikita natin, di ba, parang magkakaedad sila. Yung illustration na yun si Dr. Jose Rizal Bubuan. Okay, tamo. Alam mo, kailangan natin makuha yung panig ni Dr. Jose Rizal kasi para lang malinawan yung issue. Medium? Huwag tayo ng medium. Hindi, di ba? O, tinan mo. Sa kwento pa lang ni Enchong, talagang marami na tayong mapupulot. Paano pa pag pinanood natin yung movie, no? So talagang importanteng mapanood ito ng mga estudyante. Pati na rin na siguro tayo yung mga edad natin na pinanggalingan natin sa school pero hindi ganun kalalim yung pagkaalam natin. Kaya ngayon yung mga binabanggit niya na si Doc Jose Rizal, parang nakaka-stir up ng curiosity na, uy, parang konektado pala sila. Ang dami pa natin hindi alam. Oo. Ikaw ba, Enchong, nung bata ka pa o sumagi ba sa isip mo magpari? Hindi. Kasi ibang disiplina yan tsaka parang iba kapag alagad ka na ng Panginoon. Alam mo yun, kapag so, alagad ka na. Alagad ka kung ayaw mo sa alagad ng Panginoon? Hindi, parang ano ka na parang kailangan mo, you have to walk the walk, talk the talk. Diba? Yes. Mahirap yung kapag isa kang alagad ng Panginoon pero saliwa yung mga pananaw mo sa buhay. Kaya kailangan talaga bago ka pumasok dun sa trabaho na gagawin mo, alam mo yung papasukan mo. So, hindi kasi naisip ko yan na baka magpapari si Enchong kasi nga parang sa edad ni Enchong, yung mga ganyang edad, parang ikinakasal na yun. Mga ngayon. Bakit wala pa yan sa plano ni Enchong? Matagal pa, marami na mas matanda sa akin na hindi pa kasal. Kumbaga hindi na siya uso ngayon. Hindi na uso ngayon. Hindi, ibig ko sabihin, hindi na siya katulad nung panahon nila mama at nila papa na dati. Early 20s, magpapakasal na kayo. Kailangan mo na magkaroon ng anak. Ngayon, hindi na. Tsaka sa hirap ng buhay ngayon. Bakit sa hirap ng buhay ngayon? Naramdaman mo ba, naranasan mo ba maghirap ang buhay mo? Matik na nasubsob na. Ano ka maraming alam? Ano ba ito ba? So, dito ba may mga ka-love team ba? Naku, yung mga pari. Yung pari, nanay. Nakakaloka. Wala. Actually, dito sa pelikula na to, kung babalikan natin yung history, yung mga babae wala masyadong role sa society natin. So makikita nyo dito sa pelikula, yung mga babae, sila yung nagbubuhay ng mga bahay. Sila yung mga nasa bahay, binubuo nila yung pamilya, pero hindi lahat nakakapag-aral,
Alam mo yun, hindi lahat may trabaho, talagang nasa bahay lang sila. So makikita mo na, okay, ang layo na rin pala ng nilakbay ng Pilipinas, di ba? Pero kung tutuusin, kapag tinignan mo sa ibang bansa, hanggang ngayon ganun pa rin yung society nila. Kaya maganda siyang panoorin na merong positive na nangyari sa ating bansa, pero meron pa rin hanggang ngayon pinaglalaban pa rin natin yung mga bagay na yun. Maiba naman ako, Enchong. Paano mo nahahati yung katawan mo, yung panahon mo, yung oras mo sa pag-artist at pagnenegosyo? Dahil alam naman natin lahat, si Enchong ay isa ring negosyante. Entrepreneur. Bilang siya yung si budgetarian. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, madali lang siya eh. Alam mo yun, napagsisik-sik mo talaga siya. Kaya sabi ko nga, yung pag-aartista, mahal ko talaga siya paggawa ng pelikula. Pero yung pagninegosyo, yun yung kinikilig ako. Kinikilig ako kapag nagkakaroon ako ng panibagong investment, kahit maliit man yan, di ba? Parang the fact na meron kang nabibigay ng trabaho, meron kang bagong produkto na ipapakita, yun yung kaligayahan ko. Tapos swerte na lang kapag kumita ka, di ba? Then naalala ko, Encho, kasi nung kasagsagan ng pandemya, nung in-interview ka namin dun sa iyong peri-peri. Talagang parang wala silang choice kundi papasukin yung mga tao kasi ang iniisip nila, kailangan may trabaho yung mga tao. Sa kabila ng pandemya at sa kabila ng sila rin ay hingalo, pero baliwala sa kanila. Kaya nakakatuwa dahil tinutulungan niya yung mga tao, no? Kumbaga, nakabawi ba kayo nung pandemya? Hanggang ngayon, binabawi pa rin namin. Hanggang ngayon, binabawi pa rin namin. Pero yun naman yung kagandahan sa negosyo, di ba? Minsan, hahantayin mo talaga na maka-jackpot ka. Pero habang hinahantay mo yun, kunin mo lahat yung pwede mong matutunan, kunin mo lahat yung pwede mong magamit in the future kapag gumawa ka pa ng iba pang negosyo. Kasi hindi pwede yung gusto mo gumawa ka ng negosyo ngayon, bukas milyonaryo ka na, hindi ganun. Meron ka bang mga negosyo na mahina, nalugi? Meron na. Sayang, di sana ako sumali. Meron na rin. Meron. So, pero, paano mo tinitake yun? Charge it to experience. Yun yung kailangan mong isipin. Huwag mo siyang isipin na, ay naku, natalo ko ng 3 milyon or 2 milyon, natalo ko. Pero may bit-bit kang panibagong natutunan. Di ba? Na parang, okay, next time mas magiging masinop ako, mas magre-research ako kung napapanahon ba tong negosyo na to o hindi. Alam mo yun, natututo ka rin eh. At saka yung mga natututunan mo, minsan yun yung mga bagay na walang katumbas na pera. So, worth it pa rin siya. Kasi ang diskarte, hindi na ituturo eh. Talagang dapat na experience, di ba? Para magkaroon ka ng diskarte. Gaano kalaki yung amount na akala mo nung una, sigurado, pero hindi pala. Pero ayun, nasunog, natalo. Yun, yung 3 milyon. Yung in-example ko mismo. Pero ano naman. Ganun talaga. Ganun talaga. Pero katulad nga nun, dahil nangyari sa akin yun, ngayon hindi na lang ako basta-basta na hindi porket may pera ka, sige, taya ako dyan. Hindi ganun. Ngayon mas aanuhin mo eh. Pag-aaralan mo, di ba? Tsaka, nung panahon na yun, kapag bata-bata ka pa, ang dahil mong racket, ganyan. Pero simula nung pandemya, di ba, medyo humina. So, kailangan mo rin disiplinahin yung sarili mo. And kagandahan doon, may gabay ni mama. Umiyak ka na ba? Dahil sa negosyong nalugi or hindi nabalik sa'yo? Hindi pa. Hindi pa. Lagi kong nakikita yung value ng, di ba lagi natin sinasabi, kapag may hindi magandang nangyayari, meron pa rin silver linings. Yun yung pinaka gusto ko kasi hinahanap ko siya na okay, talo man ako ngayon, pero ano yung natutunan ko? Kasi yung natutunan ko, bit-bit ko na siya hanggang mamatay ako. Talagang budgetarian si ano. Correct. Pag sinabing budgetarian, kuripot ka ba, Encho? Alam mo, hindi. Kasi mas ngayon, mas natututunan ko na, siguro kuripot ako sa sarili ko. Like, honestly, makikita mo naman ako hanggang ngayon, di ba? Wala akong mga branded ng sasakyan or yung mga damit. Hindi ako. Pag may nagbibigay, tinatanggap ko.
Pero alam mo yun, hindi ako yung para sa sarili ko. Sa ibang tao, yung mas maluwag ako kahit paano. Ay, may kwento pa. Alam mo, masarap kainin si Encho. Ha? Ay, sorry. Hindi, I mean, masarap siyang Huwag mong dagdagan yung mga nangyayari sa social media ngayon. Masarap pakainin si Enchong. Kasi ilang beses na kami nagkakasama sa teleserye. Kahit anong dalhin mo, kakainin niya. Ganun siya. Yung mga masarap na ano eh. Ano nakakaloka? Dahil hindi man lang tumatapa. Gusto makita. Parang daw hindi ako naniniwala eh, na hindi tumataba. Gusto, hindi. Yung pinakain niya, pwede niyang isuka. Ha? Kaya hindi siya kumakaba. Hindi ako ganun na. Parang may sakit na yun na yan. Pag isinusuka yung kinakain. Hindi. Kasi si Enchong, ano ka rin, ano? Di ba, parang nalalaanan mo rin ng oras yung workout, no? Oo. Kaya naman, tinamo na, Diyos ko, yung mukha ni Enchong noon hanggang ngayon, yan pa rin. Lalo pang gumagana yung katawan. Gusto mong makita. Eh, di ba swimmer siya dati? Oo, lasal na din. Swimmer body dapat. Kaganda-ganda ng katawan ni Encho. Totoo na. Saan ba ito papunta? Oo, totoo na. Hindi kasi lahat ng nag-guest dito nagpapakita ng abs. Oo. Diba? Oo. Tsaka walang daya. Pero ito kasi, madalas naman siyang makita na nakagano na baliwala naman sa atin. Pero Diyos ko, akala kasi ng iba mini-make-upan. May mga artista mini-make-upan para magkaroon ng abs. Oo, si Enchong hindi. Wala. Oo. Sa madalit salita, inuuto natin siya. Nagpakita na. Actually, naka-makeup sayang naman. Naka-makeup lang. Binuko mo agad, sayang naman. Mopya na kami. Oy, maganda katawan niya. Sayang Huwag naman naman akong pahiyain sa kanila kasi sobra akong build-up sa'yo. Oo. Hindi, pero gawin na lang natin tong inspiration at motivation sa yes. ating lahat. Kasi, di ba, yung pag-exercise, hindi lang naman siya dahil, ay, maganda yung katawan. Para rin maging healthy at humaba yung buhay natin. Yes. Paano po? Ano kaya yung magkakaroon ako pag nag-exercise? Ay! Ayun naman pala. Hindi ako nakalingon. Ito naman kasi hindi lumingon eh. Uulitin pa tuloy ni Encho. Sorry naman. Sorry naman. Last na yan ha. Oo. Nakarin uwi ako eh. Inabangan ko kasi doon no. Nakalingon na yan. Nakalingon Okay, na. gawin natin siyang motivation. Yes. Inspiration. Inspiration. Yes. Sa 2024, Yes. Ganyan yung body i-achieve na. yes, dapat Paano dapat? healthy body for 2024. Yun! Gano'n naman pala! Ikaw ba talaga, Encho, masarap kang kumain? Masarap. So, Ikaw ba, Encho, nagpapakain ka rin? oo, madalas. Ay. Sa peri-peri, di ba mo? Oo, pinakain ka na, di ba? Sana yung mali yung iniisip ko pa. Ay, iba ba? Sabi ko naman, pinakain ka na ni Enchong, di ba? Sorry. Oo. Okay, masarap sa peri-peri na. Yes! Oo. Anyway, Encho, hindi ka ba kinakabahan dahil 10 ang entry sa Film Fest. At paano natin i-convince yung mga tao na hello, panoorin niyo itong history. Totoo. Huwag yung lang mga kagaguhan yung pinanonood or yung mga kabulastugan. How do you defend the movie? To begin with, sobrang kabado. Totoo yun, sobrang kabado namin. Kasi nadidinig ko, sinusubaybayan ko yung mga post mo, magaganda talaga lahat ng pelikulang inihatid sa atin ng Metro Manila Film Festival. Pero siguro, isipin na lang nila na kailangan nating suportahan yung pelikulang Pilipino. That's one. Yeah. Number two, kailangan natin maintindihan kung bakit natin tinatawag yung bansa nating Pilipinas at bakit tinatawag natin yung sarili nating mga Pilipino. At number three, watching films is still the most affordable way of entertainment. So ngayong Pasko, kaysa magregalo ka ng mamahaling ito, halika, ticket ng Metro Manila Film Fest, regalo mo. Oo, diba? Pwede. Magandang idea yun. Ito nakakaloka, yung niregalong ticket sa Film Fest. Bakit wala dyan yung gumbursa? Ako nagsuggest. Hindi pwede wala. Hindi ka naman nasasabi. Gumbursa
kayo uunahin nila. Maganda naman talaga na once in a while, di ba, may dumadating na mga ganitong klaseng pelikula tungkol sa ating kasaysayan. Gaya yung sasabi lagi sa school, maintindihan mo lang yung kasalukuyan kapag nagkaroon ka ng idea about our past, di ba? At meron tayong pagkakataon na hindi na ulitin yung mga pagkakamali noong nakaraan na yun. Oo. Tama. At syempre, ito ng pagkakataon ni Enchong para imbitahan ulit ang ating mga ka-update. Yes. Yes, mga ka-update, gusto ko lang po sana kayo imbitahan bukas na mismo, Pasko, December 25, mapapanood nyo na lahat ng pelikula sa 49th Metro Manila Film Festival. Sana po unahin ninyo Gumburza, directed by Pepe Jokno, atid sa inyo ng Jescom, mga kaparian natin, and of course, M Ventures by M Quest. And shout out sa lahat ng historians na nakasama namin. And of course, makakasama ko dito si Dante Rivero, Cedric Juan, Tommy Alejandrino, Piolo Pascual, at marami pang magagaling Pala si Papa Lee. So, yun po, sana po mapanood ninyo Gumburza bukas sa Metro Manila Film Fest. Maraming Thank you so much, Enchong. Thank you. At syempre, paano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Isigaw mo na! Dali! Nakaliwan ako. Hindi, nakakaloka. Ha? May abs yan. Oh. Pakita na yung CBN. Ay, iba yun. Iba yun. Nakakainis! Nakakainis! May tatlong ganun din? Oo. Ay, natin natin! Dalawa lang.